Maligayang pagbabalik sa Tagalog Movie Recap, isa na namang magandang pelikula ang aking i-recap ngayon, so sit back, relax, and enjoy. Ang pelikulang aking i-recap ay tinatawag na I Am a Hero, 2015. Isang pelikulang action, zombie horror, tungkol sa pagkalat ng isang virus na tinatawag na ZQN na ginagawang zombie na kumakain ng laman ang mga tao. Kaya naman inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell, at mag-iwan ng like para makatanggap ng pinakamagagandang recaps. Isang kakaibang balita ang lumabas tungkol sa isang babaeng nangangagat ng aso. Ang kakaibang kwento ay nakakuha ng atensyon ng tatlong manga assistant sa trabaho. Sina Hideo, Mitani, at Mi-chan. Habang papalubog ang araw, umuwi si Hideo at malamig na sinalubong ito ng kanyang kasintahang si Teko. Nakatira siya sa inuupahang apartment nito dahil halos hindi sapat ang kanyang kita sa kanilang mga pangangailangan. Nang gabing yon, habang natutulog si Teko, pinag-iisipan ni Hideo ang kanyang naglalaho na pangarap na maging isang matagumpay na manga artist. 15 taon na ang nakalilipas, nanalo siya sa isang prestihiyosong parangal. Gayunpaman, natigil ang kanyang karera. Sa mga oras na yon, napanatag siya habang tinitignan ang kanyang libangan, ang paghunting, at nagmamay-ari ng isang lisensyadong baril na hindi niya kailanman nagamit. Kinabukasan, nakita ni Teko si Hideo na sinusuri ang kanyang baril. Tinawag niya itong walang silbi at ipinaalala sa kanya ang kanilang mga problema sa pera. Dahil sa pagkadismaya, hinimok niya itong ibenta ang baril nito, ngunit tumanggi si Hideo, iginiit niya na malapit na ang kanyang pambihirang manga. Pagkatapos ay binisita ni Hideo ang opisina ng editorial upang ipresenta ang kanyang bagong gawa. Hindi gaanong nagpakita ng interes ang editor. Ilang sandali pa, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Ang dating kapantay ni Hideo na nagbahagi ng parehong parangal 15 taon na ang nakalilipas. Ang sigasig ng editor ay lumapit sa bisita, na nag-iwan kay Hideo at ang kanyang gawang mangga na hindi pinansin. Habang paalis si Hideo ng opisina ng tahimik, sinabi niya sa sarili hindi pa siya sumusuko. Nang gabing yon, umabot sa sukdulan ng tensyon sa bahay. Si Teko, na pagod na sa kanilang mga problema sa pera, ay sinabi sa kanya na ang kanyang pangarap ay isa lamang pantasya. Pinalayas siya ng babae kasama ang kanyang baril. Habang paalis siya, napansin ni Hideo ang kamay nito na nababalot ng benda. Kinabukasan ng umaga sa opisina, ang balita ay nagulat ng isang mahiwagang pandaigdigang virus na mabilis na kumakalat. Ang mga nahawaan ay nagpapakita ng mga sintomas na parang trangkaso at kakaibang mga pasa. Kasabay nito, nagsimulang makaramdam ng sakit si Mi-chan at nagpas siyang magpahinga. Napansin ito ni Mitani at bumulong na maaaring nahawa si Mi-chan matapos magpalipas ng gabi kasama ang kanilang boss. Di nagtagal, pumasok ang kanilang boss sa silid na may kagat sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay magkalayo at nakababahala habang bumubulong siya na hindi darating ang kanilang huling araw. Nang gabing yon, nakatanggap si Hideo ng tawag mula kay Teko, mahina at humihingi ng paumanhin ang kanyang boses. Pinauwi niya ito. Sa labas, ang tunog ng mga helikopter ay pumupuno sa kalangitan. Kinabukasan, nagpasya si Hideo na bumalik sa apartment ni Teko. Dinalhan niya ito ng paborito niyang pasalubong, umaasa na magkaayos na. Pagdating niya, nakakandado ang pinto at hindi ito sumasagot. Sumilip sa lalagyan ng mailbox, nakita niya si Teko na nakahiga sa sahig. Ilang sandali pa, bigla siyang bumangon, kakaiba at hindi natural ang kanyang galaw. Laking gulat niya nang maging zombie siya. Nabangga siya sa pinto at inatake siya habang binubulong ang mga bali-baligtad na salita tungkol sa pagiging walang silbi. Napagtanto ni Hideo na ang mga nahawaan ay maaari pa ring magsalita ng mga piraso ng kanilang mga alaala. Pinilit niyang makatakas, ngunit bumangga si Teko sa pinto, na nagpatambas sa lahat ng kanyang ngipin. Walang ngipin at walang humpay, kinaladkad niya si Hideo papasok at sinubukang kagatin ito. Hindi kayang tusukin ng kanyang gilid ang balat ni Hideo. Sa gitna ng kaguluhan, itinulak siya ni Hideo palayo. Natamba siya at tumama ang ulo sa isang matalas na tropeo. Dahil sa gulat sa nangyari, natarante si Hideo at tumakbo palabas ng apartment, naiwan ang walang buhay na katawan nito. Habang palabas, dumaan siya sa isang tulay at napansin ang isang babae na may hawak na sugatang kamay. Sa kalangitan, 12-dosenang mga eroplano ang lumilipad sa itaas, hindi mapakali, nagpunta si Hideo sa kanyang opisina.
Pagdating niya, nakita niyang nakahanay ang lahat ng sapatos ng kanyang mga katrabaho, ngunit wala kahit isa sa paligid. Pagkatapos ay nakita niya si Mitt Annie na nakatayo, nakasuot ng damit na basang-basa ng dugo, hawak ang isang baseball bat. Sa loob, ang opisina ay isang nakakatakot na eksena. Nagkalat ang mga bangkay sa sahig. Biglang lumitaw at kanilang boss habang may nakasaksak na kutsilyo sa kanyang dibdib. Si Mitt Annie ang unang nag-react, inihampas ang baseball bat at natamba ang zombie. Ngunit muling bumangon ang nilalang at inatake siya. Naalala ang narinig niya sa balita, binasag ni Mitt Annie ang ulo ng zombie, alam niyang yun lang ang paraan para mapigilan ito. Nang matapos ang laban, humarap si Mitt Annie kay Hideo at tinanong kung nakagat ba siya. Mabilis na tiningnan ni Hideo ang kanyang kamay. Hindi naman nasugatan ng kagat ni Teko ang balat. Hindi naman ganoon kaswerte si Mitt Annie. Nakakita siya ng kagat sa kanyang binti at inamin na nagsisimula na siyang mawala ng kontrol. Bago siya maging zombie, nagpakamatay muna siya. Nanginginig pa rin, halos walang oras si Hideo na tumugon nang lumitaw si Michan. Ngayon ay isa ng zombie, tumakbo siya palabas sa opisina patungo sa mga kalye kung saan nangingibabaw ang kaguluhan. Naghihiyawan at nagtatakbuhan ang mga tao habang umaatake ang mga zombie mula sa lahat ng direksyon, desperado na sa kaligtasan. Nakita ni Hideo ang isang pulis at tumakbo palapit sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, sinugod siya ng pulis, nahawaan pala ito. Isang dumaang sasakyan ang bumangga sa zombie, na nagligtas kay Hideo sa huling segundo. Sa isang kalapit na interseksyon, dumagsa ang mga tao sa kanya, sinusubukang takasan ang kumakalat na virus. Matapos malampasan ang kaguluhan, nakakita si Hideo ng taxi at nagmakaawa sa driver para humingi ng tulong. Ang driver, nagising mula sa pagtulog, ay mukhang nalilito. Ilang sandali pa, isang babaeng nasa high school na nagngangalang Hiromi ang tumakbo, humihingi ng tulong. Inisip ni Hideo ang kanyang sarili na buong tapang pinuprotektahan siya, hawak ang baril, ngunit nasa isip lamang niya ito. Pagkatapos, habang tumitindi ang takot, may sumakay sa taxi. Sumunod sina Hieo at Hiromi, at mabilis na umalis ang sasakyan sa gumuguhong lungsod. Ilang sandali pa, isang lalaking nakasot na nakaupo sa tabi nila ang narinig na nagsasalita sa radyo, na nagbibigay ng utos sa militar na lipulin ang lahat ng zombie. Di nagtagal, napansin ni Hideo ang isang sugat sa kamay ng lalaki. Lumalala ang kanyang kalagayan habang nagsisimula siyang magpakita ng mga senyales ng impeksyon. Nang humingi ang lalaki ng tissue sa driver, inabot ito ng driver. Sa sandaling yun, kinagat siya ng lalaki at tuluyang naging zombie, sumugod kay Hideo. Mabilis na tumugon ang driver at binuksan ang pinto ng pasahero, dahilan para makaladkad palabas ang zombie na nakakapit sa binti ni Hideo. Sinubukan ni Hiromi na tulungan si Hideo na ibalik sa loob, ngunit muntik na siyang tumilapon palabas ng sasakyan. Sa huling pagsisikap, nakatakas si Hideo. Nahulog ang zombie sa kalsada at nasagasaan ng isang dumaang truck. Bago pa sila makabawi, nagsimulang magbago ang driver. Nanigas ang kanyang katawan habang bumubulong ng hindi malinaw at ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa manibela. Mabilis na bumilis ang sasakyan sa kalsada. Mabilis na hinayla ni Hideo si Hiromi papunta sa likurang upuan habang ang driver na may impeksyon ay kumakalabit sa manibela, habang ang paa ay pinipindot pa rin ang gas. Napagtanto na hindi maiiwasan ang banggaan, ikinabat ni Hideo ang kanyang seatbelt kay Hiromi at isinuot ang kanyang seatbelt. Ilang sandali pa, bumangga ang taxi sa isang hanay ng mga sasakyan. Pagkalipas ng ilang sandali, nagkamalay sina Hideo at Hiromi. Gumapang sila palabas ng sasakyan. Napapaligiran ng tambak na mga sasakyan. Gamit ang cellphone ni Hiromi, tiningnan nila ang pinakabagong balita. Inilalarawan ng mga ulat ang isang virus na tinatawag na ZQN na sumisira sa isip at katawan ng isang tao. Gayunpaman, tila namamatay ang virus sa Mount Fuji. Bago pa sila makapagbasa ng higit pa, nalobat ang cellphone ni Hiromi. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, nagpasya silang tumungo sa Mount Fuji. Habang papalubog ang araw, huminto sila upang magpahinga sa labas ng isang inabandunang gusali. Sa unang pagkakataon, maayos nilang ipinakilala ang kanilang mga sarili. Inamin ni Hiromi, naligtas siya hanggat kasama niya si Hideo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay kay Hideo ng isang pambihirang pakiramdam ng pagmamalaki. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, nagpasya silang magpahinga hanggang umaga.
Kinabukasan, habang tahimik na pinagmamasdan ni Hideo si Hiromi, napansin niya ang isang marka ng kagat sa leeg nito. Gulat na gulat, itinutok niya ang kanyang baril sa kanya. Ipinaliwanag ni Hiromi na nakagat ito ng isang sanggol 2 araw na ang nakakaraan at naniniwala na siya ay nahawaan. Hiniling niya kay Hideo na wakasan ang kanyang buhay. Nang maalala na minsan siyang nakagat ni Teko, na walang ngipin, ibinaba ni Hideo ang kanyang baril. Nangako siyang mananatili sa piling ni Hiromi at poprotektahan ito hanggang sa makarating sila sa bundok Fuji. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, lumala ang mga sintomas ni Hiromi. Habang nagpapahinga, namula ang isa sa mga mata nito. Iniabot niya kay Hideo ang kanyang music player at hinimok itong iwan ito. Ilang sandali pa, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Nakatayo si Hideo nang hindi gumagalaw, hindi makakilos, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo sa malayo. Hindi nagtagal sa daan, nakita ni Hideo ang isang tao na papalapit mula sa malayo, tila nangangailangan ng tulong. Habang papalapit ang tao, huli na niyang napagtanto na isa itong zombie. Nang malapit na siyang makagat, biglang lumitaw si Hiromi at binali ang leeg ng zombie na may pambihirang lakas. Itinapon niya ang nilalang nang walang kahirap-hirap. Nakatitig si Hideo nang hindi makapaniwala habang pinupunit ang zombie, ang malamig na ekspresyon nito ay ikinabahala niya. Pagkatapos, hindi inaasahan, inabot niya ang kanyang kamay upang tulungan itong makatayo. Noong una, naisip ni Hideo na iwan siya, dahil sa takot sa kung ano na ang kalagayan niya. Ngunit naalala niya ang kanyang pangako na poprotektahan siya. Dahil determinado siyang tuparin ang kanyang pangako, nagpasya siyang ipagpatuloy ang paglalakbay kasama niya. Nang ialok niya ang delatang isda, tumanggi ang babae. Ngunit nang iabot niya ang pagkain ng pusa, sabik niya itong kinain, na nagpapakita ng kanyang pagiging kalahating zombie. Sabay silang nagpatuloy. Tahimik na sumunod si Hiromi, ang kanyang mukha ay blanko at malayo. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, natagpuan ni Hideo ang isang inabandonang cart na may markang Fuji. Inilagay niya si Hiromi sa loob at itinulak ito sa walang laman na kalsada, paikot-ikot sa pagitan ng mga inabandonang sasakyan patungo sa bundok Fuji. Pagdating nila sa isang tahimik at sira-sirang lugar, ang mga kalye ay tahimik at puno ng mga kalat. Napansin ni Hideo ang isang sunog na bangkay sa lupa. Sinubukan niya ang isang jacket na nakita niya sa malapit, umaasang magmukhang presentable nang biglang lumitaw ang isang zombie sa likuran niya. Bago pa man ito makatama, isang babae ang sumugod at iniligtas siya. Ang pangalan niya ay Yabo. Sinuri niya ang kalagayan ni Hiromi, ngunit pinigilan siya ni Hideo, iginiit na natutulog lamang siya. Di nagtagal, sumama sa kanila ang iba pang mga nakaligtas. Isa sa kanila, si Sango, ay sinubukang suriin si Hiromi, ngunit bamulong ang kanyang kasama na ang mga zombie ay hindi natutulog. Bago lumala ang tensyon, isang tagapagbantay ang sumigaw mula sa labas, nagbabala na may paparating na isang grupo ng mga zombie. Mabilis na naghanda ang grupo upang makatakas. Bago sila umalis, tinakpan ni Hideo ang mga mata ni Hiromi ng isang piraso ng tela. Kasunod ng hudyat ni Sango, ang grupo ay nahati sa 2 pangkat at tumakbo sa magkaibang direksyon. Habang tumatakas, isang nakaligtas ang nahuli at nilamon ng mga zombie. Ilang sandali pa, isang malakas na kalabog ang umalingaw mula sa kalapit na bubong. Ang iba pang mga nakaligtas ay kumakatok ng mga kaldero upang hilahin palayo ang mga zombie. Sinamantala ang sandali, si Hideo at ang grupo ay pumasok sa isang nakatagong pinto at umakyat sa bubong. Sa tuktok, nakilala nila si Yura, ang pinuno ng mga nakaligtas. Sinalubong niya sila at sinabihan si Hideo na makipagkita kay Abe, na siyang namamahala sa mga supply. Namigay si Abe ng mga sleeping bag, ngunit ang atensyon ni Hideo ay naaga ng relo ni Abe. Nang mapansin ang kanyang interes, ngumiti si Abe at ipinakita sa kanya ang isang basket na puno ng mga relo na mapagpipilian. Nang gabing yun, lumapit si Yabo kay Hideo at nagtanong tungkol sa koneksyon niya kay Hiromi, sa pag-aakalang sila ay magkapatid. Ipinaliwanag ni Hideo na kamakailan lamang sila nagkakilala. Sinabi sa kanya ni Yabo na madalas na natatandaan ng mga zombie ang mga piraso ng kanilang pinakamatinding alaala, kaya naman ang ilan sa kanila ay nagsasalita pa rin ng mga salitang minsan ay pinakamahalaga sa kanila. Kinabukasan, bahagyang ngumiti si Hiromi habang nakikinig kay Hideo na kumakanta. Sandaling nagkaroon ng kapayapaan.
Pagkatapos, napansin ni Hideo ang isang zombie sa ibaba ng bubong na tumatalo ng mas mataas kaysa sa iba. Ipinaliwanag ni Abe na ang nilalang ay dating isang atleta. Itinuro rin niya ang isa pang zombie sa malapit na nagpapakitang asawa niya ito. Nang magtanong si Hideo tungkol sa sunog na bangkay na nakita nila kanina, iniwasan ni Abe ang tanong at mabilis na iniba ang usapan, binanggit na gusto silang makita ni Yura. Samantala, ang atletikong zombie ay patuloy na nakatitig sa gusali, nanunood. Kalaunan, tinipon ni Yura ang grupo at inanunsyo ang isang plano na pantaha ang isang bodega ng supply ng pagkain. Ipinaliwanag niya na ang kanilang kasalukuyang stock ay hindi tatagal ng isang araw, lalo na't sina Hideo at Hiromi na ngayon ay bahagi na ng grupo. Aniya, ang bodega ay may sapat na mga pagkain para sa 6 na buwan. Hiningi ni Yura ang baril ni Hideo para sa operasyon at inutusan itong manatili. Nang tumanggi si Hideo, pinagbantaan ni Yura ang buhay ni Hiromi upang pilitin siyang sumunod. Kasabay nito, ng mga oras na yon, sinimulan ni Sango at ng kanyang kasama guluhin si Hiromi, ngunit namagitan si Yabo. Nang marinig ang ingay, tumakbo si Hideo upang tumulong at nakita sina Yabo at Hiromi na parehong bihag ng grupo ni Sango. Itinaas ni Hideo ang kanyang armas at hiniling na palayain sila. Bago pa man hamupa ang sitwasyon, dumating si Yura at itinutok ang kanyang baril kay Hiromi, na nagpalala sa gulo. Sa sandaling yun, biglang kumawala si Hiromi at inatake ang mga bumihag sa kanya, inalis ang telang nakatikip sa kanyang mga mata. Nang mapagtanto nilang isa siyang zombie, agad na gumanti si Yura at binaril siya sa ulo. Dinakip at binugbog si Hideo bago itinapon sa isang tolda. Di nagtagal, si Sango, na sawang-sawa na sa pamumuno, ay tumangging ibigay ang baril ni Hideo. Idineklara niya ang sarili bilang bagong pinuno at pinilit si Yura na sumali sa misyon upang kumuha ng mga supply ng pagkain. Nang mapalaya si Hideo mula sa tolda, mabilis siyang dinala ni Yabo sa isa pang tolda. Sa loob, natagpuan niya si Hiromi na walang malay. Ipinaliwanag ni Yabo na nakaligtas siya dahil hindi tumama ang bala sa utak niya. Natuklasan niyang buhay pa si Hiromi nang mapansin niya ang tibok ng puso nito, isang bagay na wala sa mga zombie. Pagkatapos ay ibinahagi ni Yabo ang kanyang nakaraan. Dati siyang nurse at nakakaramdam pa rin ng pagkakasala dahil sa pag-iwan sa kanyang mga pasyente noong unang araw ng outbreak. Upang makabawi, nangako siyang aalagaan at pananatilihin si Hiromi na buhay. Nang marinig ito, hiniling ni Hideo kay Yabo na ipagpatuloy ang pagprotekta kay Hiromi kung hindi ito babalik mula sa misyong pang-supply. Di nagtagal, nagsimula ang misyon. Hindi tulad ng dati, nagpasya si Sango na manguna mula sa harapan sa halip na magtago sa likod ng mga utos. Ang grupo ay nakakagambala sa mga kalapit na zombie sa pamamagitan ng pagkatok sa mga metal na kaldero, pagkatapos ay tumungo sa bodega. Madilim at tahimik ang gusali sa unahan. Pagpasok nila, tahimik na umalis si Yura at nagtago sa likod ng isang haligi. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap sa dilim, biglang umilo ang mga ilaw, na nagpapakita sa imbakan ng pagkain na kanilang hinahanap. Walang nakakaalam sa kanila na may mga kamera sa itaas na nagmamasid sa bawat galaw nila. Nang walang pag-aaksaya ng oras, nagsimulang mangolekta ang grupo ng pinakamaraming pagkain na kanilang madadala. Nagtanong si Abe kung sino ang nagbukas ng mga ilaw. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, malakas na musika ang tumugtog sa loob ng gusali at isang zombie ang lumabas, inatake ang isa sa kanilang mga kasamahan sa koponan. Nagulat si Sango, pinaputok ang kanyang baril, na ikinamatay ng parehong zombie at ng isang nakagat na kasama. Ang ingay ay nakaakit ng mas maraming zombie na mabilis na dumagsa sa lugar, na nagtulak sa grupo na umatras. Ang zombie na binaril ni Sango ay ilang sandali pa ang nakalipas, muling tumayo at sinunggaban ng isa pang miyembro, at kinaladkad dito palayo. Sa gitna ng kaguluhan, naisip ni Hideo na tumakas ng mag-isa, ngunit di nagtagal ay napagtanto niyang napapaligiran sila mula sa lahat ng panig. Si Sango, na walang karanasan sa paggamit ng mga baril, ay hindi nakatama ng kanyang mga putok. Umasa ang grupo sa isa pang nakaligtas na may airsoft gun, ngunit walang nagawa ang mga pellet. Sa loob ng ilang sandali, si Sango ay nagulat at nagkawatak-watak. Sinubukan ng iba na tumakbo, ngunit ang grupo ng zombie ay lalong dumami. Isa-isa, sila ay natamba, dahil hindi makasunod, umatras si Hideo sa silid-imbakan ng pagkain at nagtago sa loob ng isang cabinet. Sa ibang lugar, nanood si Yura mula sa control room.
Siya ang may gawa ng kaguluhan, pinalakas niya ang musika para makaakit ng mas maraming zombie papasok sa gusali, gamit ang pang-abala para planuhin ang kanyang pagtakas. Mula sa mga security camera, nakita niya ang isang kotse sa labas at nagpas siyang tumakbo. Samantala, ang matipunong zombie na kanina pa nanunood sa gusali mula sa malayo ay tumalon ng malakas, tinawid ang puwang sa pagitan ng mga bubong. Sa loob, natuklasan ng isang nakaligtas ang pira-pirasong katawan ng kanyang kasamahan sa camp. Bago pa man siya makapag-react, lumitaw ang isang matipunong zombie sa likuran niya at agad siyang pinatay. Pagbalik sa control room, binuksan ni Yura ang lahat ng gate ng gusali, na ikinulong ang natitirang team ni Sango sa loob kasama ang isang mas malaking grupo ng zombie. Habang nagaganap ang pag-atake, hinarap ng isang zombie si Sango, dahilan upang mabitawan nito ang baril bago ito lamunin. Sa loob ng kanyang pinagtataguan, narinig ni Hideo ang nag-aalalang boses ni Yabo sa pamamagitan ng walkie-talkie. Sinabi niya na ang rooftop ay nasakop na at ang mga nakaligtas doon ay naging mga zombie na. Nang marinig ito, nag-atubili si Hideo, at pagkatapos ay nagpas siyang umalis sa kanyang pinagtataguan. Paglabas niya, lumitaw ang dalawang zombie at sumalakay. Naghanda siya sa pagbangga, ngunit nawala ang lahat ng nangyari. Nasa isip niya lang ang lahat. Ang parehong bangungot ay paulit-ulit na umuulit, sa bawat pagkakataon ay mas malinaw. Nang sa wakas ay nakapag-ipon na siya ng sapat na lakas ng loob para lumabas ng totoo, ang silid ay naging tahimik at walang laman. Nabot ni Hideo ang walkie-talkie at nabigla nang sumugod sa kanya ang isang zombie. Bumaon ang mga ngipin nito sa mga relo na nakabalot sa kanyang braso, na nagligtas sa kanya mula sa pinsala. Dahil sa instinct, lumaban si Hideo at napatay ang zombie. Ilang sandali pa, lumitaw ang isa pang zombie, mabilis niyang isinara ng malakas ang pinto, nakulong ito sa loob. Hinablot ang walkie-talkie. Tinawag niya si Yabo at sinabihan ito na papunta na siya para tumulong. Kasabay nito, binuhat ni Yabo si Hiromi sa kanyang likod at nagsimulang bumaba mula sa rooftop. Sinubukan ni Hideo na pigilan ang mga zombie gamit ang isang airsoft gun, ngunit walang nagawa ang mga pellet. Mabilis niyang inisip, ikalat niya ang mga pellet sa sahig, na naging dahilan upang madulas at mahulog ang ilang zombie. Binigyan nito si Yabo ng sapat na oras upang marating ang mga mas mababang palapag at tumungo sa kanyang lokasyon. Samantala, nagawa ni Hideo na makatakas at mabawi ang kanyang tunay na baril, na natagpuan niya sa malapit. Sa ibang lugar, nakasalubong ni Yabo at Hiromi si Yura. Itinuro niya sila papunta sa isang kalapit na kotse at iminungkahing iwan si Hiromi. Bago pa man siya makasagot, nagsimulang magsalita si Yura ng kakaiba at nagpakita ng kagat sa kanyang katawan. Nang maging zombie na siya, sumugod siya sa kanila. Bago pa man niya sila marating, lumitaw si Hideo at inutusan silang dumapa. Pinaputok niya ang isang bala, na agad na ikinamatay ni Yura. Sinunod ang direksyon ni Yura, naglakad sila papunta sa sasakyang binanggit niya, ngunit naantala sila ni Sango, na biglang lumitaw. Matapos kunin ang bulletproof vest mula kay Sango at makuha ang susi ng sasakyan, nagpatuloy ang grupo patungo sa paradahan. Pagdating nila, nakita nila si Abe na hinahabol ng isang grupo ng mga zombie. Napilitang mag-iba muli ng direksyon, tumakbo sila sa isang pasilyo ngunit nakita na ang labasan ay hinaranggan ng isa pang grupo ng mga zombie. Dahil wala nang matatakbuhan, nagpasya si Hideo na tumayo. Itinaas niya ang kanyang armas, handa na gamitin ang kanyang natitirang mga bala. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, nagsalita si Hiromi. Sinabi niya na ligtas siya tuwing kasama niya ito. Ang kanyang mga salita ang nagpasigla sa kanyang determinasyon. Dahil sa kanyang tiwala, pinaputukan ni Hideo ang mga papalapit na zombie ng may panibagong lakas. Di nagtagal, sina Yabo, Sango, at Abe ay sumali sa laban. Naglaban sila ng magkatabi, nilalabanan ang mga zombie ng malapitan. Sa gitna ng kaguluhan, isang napakalaking zombie ang sumugod. Binaril ito ni Hideo sa ulo, ngunit patuloy na sumusulong ang grupo ng mga zombie, natambe siya. Habang nagpupumilit siyang bumangon, isa pang zombie ang kumagit sa kanyang braso, ngunit hinaranggan ito ng kanyang mga relo. Sa pagbangon, nagawa ni Hideo na patayin ito. Malapit, nawawala ng lakas si Sango dahil sa pressure ng walang katapusang pagsalakay ng mga zombie. Nang makita siyang na-corner, nagpaputok si Hideo upang makover siya. Sa sandaling yun, si Abe ay nakagat ng isang zombie na pala ay kanyang asawa. Dahil sa labis na kalungkutan,
Tinapos ni Abe ang kanyang buhay, pagkatapos ay gumawa ng pangwakas na desisyon na wakasan ang sarili niya bago maging zombie. Isa-isa, pinanood ni Hideo ang kanyang mga kasama na bumagsak, ngunit patuloy siyang lumaban ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng ilang oras, ang huling mga zombie ay bumagsak. Ang grupo halos walang oras para huminga bago muling lumitaw ang matipunong zombie. Mabilis itong tumakbo sa buong lugar nang may di makataong bilis. Binaril ni Hideo ang tiyan nito, ngunit nakaligtas ito at patuloy na tumalon mula sa isang pader patungo sa isa pa. Naubusan ng bala, nakakita siya ng isang huling bala sa sahig, hinawakan ito, at pinaputukan habang sumusugod ang zombie. Tinamaan ng bala ang ulo nito, ngunit buhay pa rin ito at balak atakihin sina Yabo at Hiromi. Gamit ang kanyang huling natitirang lakas, muling sumugod si Hideo, at tuluyan itong napatay. Nang matapos ang labanan, lumabas sina Hideo, Yabo, at Hiromi patungo sa tahimik na lugar pagkatapos ng labanan. Habang nasa daan sila, ibinahagi ni Yabo ang kanyang tunay na pangalan, Sagumi Oda. Sumagot lamang si Hideo na hindi mahalaga ang mga pangalan, nakangiti. Sinabi ni Oda na naiintindihan niya, na buhay ni Hideo ang kanyang pangalan, isang nakaligtas, at sa kanyang mga mata, isang bayani.